Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At bumabati po tayo ng magandang araw sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ng ating mga video. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga kapatira na nakakapanood ng ating video. Magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid, talakayin po natin yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. 4 na uri na nakikinig ng salita ng Diyos. Ano-ano ba ito, mga minamahal kong mga kapatid? Ito po yung katulad sa mga manghahasik, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi po dito sa una, mga minamahal kong mga kapatid, nakikinig na hindi inuunawa ang salita ng Diyos. May mga tao po na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naman po nila inuunawa. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Aklat po ng Mateo 13:19. Sabi po dito, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi na pag-uunawa, ay pinaruroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso, ito'y yaong nahasik sa tabi ng daan. Yun daw po ang mga minamahal kong mga kapatid na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi inuunawa ang salita ng Diyos. Katulad siya dun sa naghasik sa tabi ng daanan o daraanan ng maraming tao, at pagdaka, mga minamahal, ay hindi sumibol yung butil na nahasik sa tabi ng daanan. Bakit? Kasi naapak-apakan o maaring tinuka ng mga ibon, kasi nasa tabing daan po siya, mga minamahal mga kapatid. Hindi lumago o hindi sumibol ang binhi na nahasik sa tabi ng daanan. Katulad ng pakikinig sa salita ng Diyos at hindi inunawa, hindi sumibol sa kanyang puso ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nakinig lang siya at hindi niya inuunawa ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, nakikinig na hindi inuunawa. Yan po yung pinakauna, mga minamahal kong mga kapatid. At ang pangalawa, mga minamahal, nakikinig na hindi nag-uugat. Bagamat nakikinig siya, mga minamahal kong mga kapatid, pero yung salita ng Diyos na kanyang pinakikinggan, hindi lumalago, hindi sumisibol sa kanyang puso, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi dito, mga minamahal, Mateo 13:20 hanggang 21. Sabi dito, at ang nahasik sa mga batuhan ay ang nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sandaling tumatagal, at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, pagdakay, natitisod siya. Yun po, mga minamahal kong mga kapatid, ang katulad ng nakikinig ng salita ng Diyos na hindi lumalago ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi nag-uugat, mga minamahal kong mga kapatid. Yun pong, ang sabi dito, nahasik sa mga batuhan. Batuhan, mga minamahal, ibig sabihin, walang lupa, hindi makapag-ugat, hindi makasibol ng maayos yung binhi na nahasik sa batuhan, mga minamahal, dahil walang lupa. Ganun po yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos na hindi lumalago o hindi nag-uugat ang salita ng Diyos sa kanyang puso, mga minamahal kong mga kapatid. Hinahalin tulad, mga minamahal, sa naghasik sa batuhan na hindi makasibol ang kanyang hinasik dahil doon siya naghasik sa batuhan, walang lupa na makakapitan ng ugat. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po tayo sa pangatlo, mga minamahal kong mga kapatid. Anong sabi sa pangatlo?
nakikinig na hindi nagpapahalaga. Marami pong nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, pero hindi marunong magpahalaga. Napapakinggan nila ang salita ng Diyos, nakikinig sila, mga minamahal, pero hindi nila pinapahalagahan ang salita ng mahal na Panginoon. Anong katulad niyan, mga minamahal kong mga kapatid? Ang sabi ng aklat ng Mateo 13:22, ganito pong sinasabi, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan. 13:22 ng Mateo. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit sa ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Ang linaw po dito, mga minamahal kong mga kapatid, na sinabi ng banal na kasulatan na nakikinig, mga minamahal kong mga kapatid, na hindi nagpapahalaga sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat pinakikinggan niya ang salita ng Diyos, mga minamahal, pero hindi niya ito pinapahalagahan. Katulad siya sa nahasik sa dawagan. Anong ibig sabihin? Yung nahasik na binhi sa damuhan, mga minamahal kong mga kapatid, hindi makalago dahil maraming damo, maraming mga panirang damo, mga minamahal, kaya hindi makalago yung binhi, mga minamahal kong mga kapatid. Ganun po yung nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, na hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nagpapahalaga, mas pinapahalagahan niya, mga minamahal, yung mga bagay ng sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos. Inuunan niya, mga minamahal, yung mga magagandang bagay sa mundong ito kaysa sa salita ng ating mahal na Panginoon, dahil ang sabi dito, at ang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit sa pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Sinabing ukol sa sanlibutan, yung mga bagay ng sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan. Yung mga daya ng kayamanan, ang iniisip, mga minamahal, hindi salita ng Diyos. Ang iniisip ay ang mga bagay ng sanlibutan, ang pagpapayaman sa ibabaw ng mundong ito. Yun ang iniisip ng taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Ang pinapahalagahan ang mga bagay ng mundo, ang mga bagay sa sanlibutan, yun ang kanyang pinapahalagahan. Katulad siya, mga minamahal kong mga kapatid, ng nahasik sa dawagan. Yung binhi na nahasik sa dawagan hindi makasibol dahil sa maraming damo, mga panirang damo, mga minamahal kong mga kapatid. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pinakahuli tayo, mga minamahal, doon tayo sa pang-apat, mga minamahal kong mga kapatid. Anong sinasabi doon sa pang-apat, mga minamahal? Nakikinig na inuunawa at nagbubunga. Yun daw pong pang-apat, mga minamahal kong mga kapatid, nakikinig siya ng salita ng Diyos at masayang inuunawa ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos nag-uugat sa kanyang puso at ito ay nagbubunga. Amen? Anong sinabi ng banal na kasulatan? Mateo 13:23. Ganito po ang sinasabi. At ang nahasik sa mabuting lupa, ito daw po, mga minamahal, yung nakikinig na inuunawa ang salita ng Diyos ay ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Yun daw po, mga minamahal, na nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbubunga. Nakatulad daw po yung sa nahasik na binhi sa mabuting lupa, mga minamahal. Kapag ang isang binhi ay nahasik sa isang mabuting lupa o magandang lupa, ito po ay magbubunga, mag-uugat at lalago at magbubunga. Yung isang Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa ito, mga minamahal kong mga kapatid,
ito po ay nagbubunga sa kanyang puso, mga minamahal kong mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay nagbubunga dahil inuunawa niya ang salita ng Diyos na kanyang pinakikinggan. Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, na kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ating uunawain. Dahil kung hindi po natin uunawain ang salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kahit lagi tayo nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin inuunawa, mga minamahal, magiging mangmang tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi lalago ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga minamahal kong mga kapatid. Mawawalang silbi yung pakikinig natin ng salita ng Diyos kung hindi natin inuunawa, mga minamahal. At kapag hindi natin naunawaan ito, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos at medyo matalas ang pananalita ng mga mangangaral, iisipin lagi natin, tayo yung pinatatamaan dahil hindi nga po natin inuunawa. Pero kung inuunawa po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, kahit anong bagsik ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka masasaktan bagkus ikay nagpapasalamat dahil nauunawaan mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, nawa po ay ating naintindihan na mayroong 4 na uri ng nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, dito po dapat tayo sa nakikinig na inuunawa ang salita ng Diyos at ito'y pinapahalagaan. Amen. God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos.